Ang Ginoo manakan ninyo. Manasa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ayaw ikaw ang Ginoo. Ug miingon kaniya ang usa ka tawo magikan sa panon. Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahingan ako sa kabilin. Kapag miingon siya kaniya, tao, kinsa may mipili ka nako isip maghukom o tigbahin alang kaninyo? O mingon siya ngadto kanila, pagmatyon o pagbantay kamo batok sa tanang matang sa kahapon. Tungod kay bisan pa og buhong ang usa ka tawo, ang iyang kinabuhi wala mag-agad sa iyang mga katigayunan. Unya misugilon siya ngadto kanila og sambingay. May usa ka tawo nga adunahan kansang umami hatag og dakong abot. Og nagtunay siya og hunahuna sulod sa iyang kaugalingon. Unsa kahay akong buhaton karon nga wala na ako'y matapukan sa akong mga abot. Og miingon siya, ini ang akong pagabuhaton. Gubon ko ang akong mga kamalig, ug magtukod ako og labaw pa kadako niini. Ug tapokon ako didto ang tanan nakong mga lugas ug katigayunan. Ug muingon ako sa akong kaugalingon, hoy tao, aduna kay daghang katigayunan nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pahayahay, kaon, inom, paglulinghayaw, apan moingon kaniya ang Dios, hungo niining paggabiuna bawion niya gikan kanimo ang imong kinabuhi. O ang mga butang nga imong giandam kinsa man unyay makapanag-iya niini. Ingon niini ang tangatan sa tao nga nagpadato sa kaugalingon ug dili buhong atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog ko. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Unsay buti pasabot sa Ginoo sa pagsulti niya ni Ana. Dili na ba kita pwede magtigom og mga butang para sa atong kinabuhi? Katong nabuhi pa nga akong best friend kababata gyud nako. Gipangutana ko niya one time, ingon siya, halimbawa mamatay ka, part na siya. Unsay gusto nimo nga paghinumdom sa mga tao kanimo? Ang tinuod ana nga kung asa ang imong treasure, asa ang imong bahandi, didto pud na ang imong kasing-kasing. Nakabantay mo ana. Oras ganina, at tumidiri dugay mi nakagawas kay wala ko nihawa og balay samtang dili makantaduhan nga akong bahandi. Pero si kawaton, kasi sudlon sa kawatan, so nakita sa nagsusi kay misplace ang susi. Worries like that, no? That atong ginatagaan og bili ang mga butang, of course, nga atong gipaningkamutan nga atong pundar. Paigo sa atong pagpuyo dili sa kalibutan. Ang atong ebanghelyo karon actually kining ebanghelyo ni San Lucas, ni San Mateo ug ni Mark. Ang tawag ani sa ilaha is Synoptic Gospel. Kung unsay nakasulat sa isa na ana sa tulog, nakalahi-lahi lang na ang pagbutang sa mga chapters. Pero kining karon nga ebanghelyo nga atong gibasa, exclusive ra ni siya sa ebanghelyo ni San Lucas. Dili ni makita kay Marcos o kay Mateo. Ang kining ebanghelyo actually naga-describe sa atong journey ni Kristo gikan sa Galilea pangadto sa Jerusalem.
ang pinaka natutukan yun diri sa pagkakaroon katong tubag niya sa usa ka hagit nga himuon siya nga murag administrador sa dili iya ha. Kay gingan siya sa tao nga magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako sa kabilin. So himuon pa siya nga huwis, o himuon pa siya nga mediator para mabahin nga ilang kaptangan sa may labot niya, no? Siya labot. Instead ang iyang tubago sa kasambingay. Sa kasambingay sa tao nga litigog. Sa iyang abot, sa iyang uma, kay puno na itong gamay niyang butanganan, niyang ipaguba, padakan. Then to think nga secure na siya, so magpahayahan, kaon mo inom, maglulinghayaw na lang siya. So, ending sa sambingay ningon, what if mamatay ka karong gabi una? Kung saan mo ito yung gitigong nga para sa pipila ka tinuig. Mamahimo pa uroy ng away sa mga managsuon. That's the point nga gina-drive ni Kristo. Ang pinaka-importante siguro nga timanan nato diri nga mensahe is unsa man gyud pinaka-importante sa atong kinabuhi. Now, while living on earth, unsa man ang mga basic nga kinahanglan nga maanaa sa atoa. It's not bad to have riches. It's not bad to have treasures. Wala man ingon si Kristo nga maimpyerno ka kung dato ka. As long as imong pagkadato, imong gipaningkamutan sa maayong pamaagi. Well, kung dato ka siguro, nag-reflect lang na usa ka makugihon nga tao, mapamaningkamuton nga tao, kay nakamot nimo ang maong kadato. Pero kung dili kong kadato, mo ingon ni Kristo, don't you worry. Because, ang pinaka-importante nga imong mapuy-an diri sa kalibutan, nga ang imong gipadato, ang imong relasyon diya sa Ginoo. Kaya sige, kaingon ko pa, pinaka-mission man yun nato nga tao, mao ang pagkabot sa everlasting life, di ba? Sa kinabuhi nga walay katapusan. So we are only preparing our lives here on earth. So siguro samtang naata diri, we enjoy what is on earth. No, kinahanglan na nato i-enjoy kung unsay naa sa earth, but not necessarily nga imuhon siya tanan. You learn to share. You learn to give. If you have a lot, then share. Share what you can. Ayaw ko itong nag-share ka nga nalagot ka, kay napugos ra ka. Pero mao gani ingon ni St. Paul, ni Pope John Paul II, no? Ingon siya, walay dato kayo nga tao nga wala na gyud ang hinahanglan. Ug wala ko'y pobre na gyud kayo nga tao nga wala ko'y ikahatag. That is basic sa ato. Nga sa atong pagpuyo aning kalibutan, we improve our relationship with God pinaagi sa uban. Dili ko na pwede nga imong itsa ang 1,000 pangatos langit ang dawaton sa Diyos. Diba? But you give it to others because what you do unto others, you do it to God. So alaganan ng Diyos, pinaagi sa isig katao. Okay? So, karon atong balhinon ang atong pagtanaw nga, we do not necessarily focus on riches. May you be rich or not, that's not the question. The question is, kamusta ang relasyon nimo sa Diyos? O kana matubag nimo kung maayo ang imong relasyon sa Diyos, kung maayo ang imong relasyon sa imong isig katao. When you are able to serve God through others. Ug sa pangutana sa akong kababata, ingon siya, how would you like to be remembered kung mamatay ka? My answer was, gusto na ko nga ma-remember ko kung sa kasimple nga tao. Simply in the sense that kontento ako sa unsay anaa kanako kagihatag sa Dios. O kung naa pa man siya ihatag, bonus na kana ang pasalamatan ako kana sa Dios. Ang importante diha is malipayon ako nga nagkinabuhi kay na kontento ako that I have given by God what I necessarily need.
May tubag ako sa akong kababata. Namatay na to siya. Pero he was also a good person when he was still alive. Yet, he has his frailties. May mga kakulangan po siya. But ang iyang paningkamot was also like mine. Na kanang mamahimong sa kasimpleng tao na makontento sa unsay anaa nga gihatag sa Dios ug padayon niya maningkamot na mamahimong maayong isip katawo sa uban. Hinaw kaunta.